Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong pinapawalang bisa na raw ni Pangulong Bongbong Marcos, yung anumang secret deal or agreement ng Pilipinas sa China. So ito, panoorin po natin. Walang bisa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anumang secret agreement na pinasok ng mga nagdaang administrasyon at ng China sa usapan sa West Philippine Sea. Paliwanag ng Pangulo, wala namang dokumento na magpapatunay na merong sikretong kasunduan o gentleman's agreement ang Pilipinas at China. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Tingnan nyo sabi dito sa balita na kinakancel na nga raw ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos ang anumang agreement na pinagdaanan pa ng mga dating administrasyon kung meron man daw. So, mga nagdaang administrasyon, pero bakit parang ang focus niya is yung gentleman's agreement daw na meron si Pangulong Duterte at ng China. So, doon lang sila umiikot pero hindi nila highlights o hindi nililiwanag ni Pangulong Marcos na na agreement to nung before pa, kahit na naging mga past administration pa. So pero nandun pa rin siya sa circle ng gentleman's agreement ni Duterte. Nakikita nyo, di ba, parang ikaw aminado ka na nanggaling yung agreement na yan, galing pa sa mga dating administrasyon. Pero ang kino-call out mo lang is yung gentleman's agreement na sinasabing meron daw kuno si Pangulong Duterte at ng China. At the same time, parang napatunayan mo naman sa sarili mo na there's no such an agreement kasi nga walang dokumento. So, bilang presidente, kung walang dokumento, hindi mo kailangang i-honor. Ngayon, kung sakaling nga meron sabihin natin verbal lang yan, ano ba naman tanungin mo yung mga dating presidente? Buhay pa naman yung iba dyan. Andyan si GMA. Andyan si ERAP. So, si Pangulong Duterte. Andyan yung DFA before. Kasi wala na si Pinoy. Kinuha na ng liwanag. So, ba't din mo kausapin yung dating Foreign Affairs Secretary niya? Para malaman mo kung talagang nagkaroon ng ganong klaseng agreement tungkol doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte na merong status quo. Bago pa siya maupo is meron na status quo order tungkol dyan sa West Philippine Sea. Di po ba? So tuloy po natin to. Sa harap ng issue ng umano'y secret agreement sa pagitan ng nakaraang administrasyon at ng China kaugnay ng issue sa South China Sea, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinawawalang bisa niya ang anumang kasunduan na posibleng pinasok ng Pilipinas. I have said that before. When this first came up a few months ago, and it turns out that the Chinese are insisting that there's a secret agreement, and perhaps there is. And I said, I don't know anything about the secret agreement. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. So I've rescinded it, if indeed it exists. Ayon pa sa Pangulo, masyado pang maaga para sabihin na may liability nga si dating Pangulong Duterte sa naturang issue. Lalo't wala naman anyang dokumentong maipakita na nagkaroon nga talaga ng naturang gentleman's agreement. Gayunman, tulad yan, wala naman dokumentong nagpapatunay nagkaroon ng gentleman's agreement, pero yun yung ini-insist ng mga bumubulong dito kay Pangulong Marcos. So sa kanya napatunayan niya na nawala, pero ba't parang hesitant pa siyang paniwalaan yung sinasabi ni Pangulong Duterte na wala nga nangyaring ganong klaseng agreement. So dahil yun yung kwento ng mga vlogger daw niya. Sabi nga nila, may vlogger daw to si Pangulong Marcos. So, kung ano yung sinasabi ng mga vlogger nila, parang yun naman mas pinaniniwalaan ni Pangulong Marcos. Kahit siya mismo, opisina niya na mismo, dahil siya yung presidente, nakita niya na walang ganong klaseng dokumento, pero hindi pa rin siya naniniwala. Siguro dahil may bumubulong sa kanya na sinasabi mong paniwalaan yan. Mas paniwalaan mo yung mga vlogger. So, sino ba mas nakakaalam ng nangyayari sa nangyayari sa West Philippine Sea? Yung mga leader ba o yung mga vlogger?
Di po ba? Yun lang naman dun eh. Sino ba mas kapani-paniwala? So, dapat, alam mo dapat timbangin yan, presidente ka. Pero, yun nga, kahit na alam niyang walang ganong klaseng agreement, eh, hindi siya totally nag-agree or hindi siya totally naniniwala na talagang walang ganong klaseng agreement kahit na walang dokumento. Niit ng Pangulo na hindi apektado ang Pilipinas sa naturang kasunduan. I cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. Is there a document that is signed? I'd love to see it. It does not affect the Philippines. Muli namang nanindigan si Pangulong Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas ang anumang bahagi ng ating teritoryo sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. At giit ng Pangulo, gagawin ng gobyerno ang lahat para siguruhin ito, kabilang na riyan ang pagpapalalim ng relasyon sa ibang mga bansa. Gaya na lamang ng katatapos na Philippine-US-Japan Trilateral Summit, bagay na anya'y hindi isinagawa para magsimula ng gulo. It is not. Ngayon, sinasabi niya, yung ginagawa niyang diskarte ngayon na magkaroon ng joint military exercise dyan sa West Philippine Sea, including Japan and US, pati Australia yata yan kasama dyan, eh hindi naman daw para mag-escalate ng kaguluhan. Pero siyempre, sa point of view ng China, parang ang dating nun is nagre-ready na yung Amerika at pati tayo para makipagdigma. Siyempre, military exercise po yun. Papakita ng power yon. So, doon pala makikita mo ng, sabi nga nila, ako point of view ko is medyo mali rin. Sabi nga nila, 'di ba? Kapitbahay mo lang yung China, bakit hindi mo muna kausapin bago ka mag-take action or kumuha ng ibang kakampi sa labas? Bakit hindi mo muna kausapin yung China na pwede naman dali sa magandang usapan yan eh. Tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte na binola-bola, binilog-bilog lang naman yung ulo ng mga incheck na yan. Pero napasunod ni Pangulong Duterte. So bakit hindi yung gawin ni Pangulong Marcos na kausapin muna yung China regarding sa issue na yan. Kaysa naman lumapit kagad sa Amerika, lumapit sa ibang bansa na parang joint military kagad yung gustong gawin para magpakita kagad na akala mo yung Pilipinas ay kayang-kaya makipagdigma sa China. Baka wala pang 2 araw, ubos na tayo kapag nagsimula yung gera na yan. At ang mga inaasahan mong tutulong, iwanan tayo sa ere. Diba? Wala tayong kasiguraduhan dyan. Siyempre, mas protektahan muna nila yung kanilang mga bansa bago sila tumulong sa bansa naman na hindi naman kanila o hindi naman nila nasasakupan. Kaya medyo risky yung ginagawang diskarte nito ni Pangulong Bongbong Marcos na nalalagay sa alangayin ng Pilipinas, naiipit sa nag-uumpugang bato. Alam naman natin, ang Japan, galit din sa China. Ang US, medyo ganun din ang kanilang stand. So, ang China, hindi naman papayag ng basta-basta ng ganun. Since nasa gitna ang Pilipinas, tayo may ipit. Yun yung dapat yung munang iniisip ni Pangulong Marcos. Sino ba yung may ipit sa gitna? Tandaan nyo, bago po mag-activate yung treaty na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, dadaan pa yan sa Kongreso ng Amerika. What if sabihin ng Kongreso ng Amerika na hindi kami magpapadala ng any support, military support sa Pilipinas. So, tapos na tayo. Diba? Tandaan nyo, doon pala mag-activate yung kapag pinayagan po ng Kongreso ng Amerika yung treaty pinangangalandakan o yung parang pinangaharap natin sa China. Baka nga yung China, alam ng China yan na hihintayin pa nila yung yung abiso ng Kongreso ng Amerika bago pa magsikilos yung mga yan. Paano kung hindi magpadala? So tayo ang kawawa. Kaya nga sana isipin din ni Pangulong Marcos yun na hindi basta-basta magbibigay ng military na tulong yung mga bansa na yan. Kailangan dumaan muna yan sa Kongreso nila kung papayagan niya. Kasi siyempre, mahirap naman masangkot sa isang gera dahil wala po nananalo sa gera. Malulugmok lang po yung kanilang mga dyan. Ilang sundalo nila pwedeng mamatay dyan. Kapag sinabak sa gera, hindi naman imposibleng walang mamatay sa gera. Kaya nga medyo masalimuot pa yan na
Huwag masyado tayo dapat nagpapaniwala sa ibang bansa dahil siyempre, mas poprotektahan muna nila yung sarili nila bago yung ibang bansa. Directed at anyone or against anyone. It is merely a strengthening or a formalization and institutionalizing, I suppose, the relationship of the United States, Japan, and the Philippines. Sa harap nito, hinimok ng Pangulo ang media na patuloy na iulat ang mga iligal at agresibong aktibidad ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. It is crucial that the media, including the members of FOCA, to continue to expose these actions that not only threaten the peace and stability of the region, but also undermine the rules-based order that has underpinned global development and prosperity over the previous century. Pero sa harap ng mga naitatalang panghaharas ng mga barko ng China sa ating mga barko, ang tanong ng ilan, kailan nga ba magagamit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos? Ayan, magandang tanong to para mas maintindihan natin. Kailan ba mag-a-apply yung treaty na yan? Kung sakasakaling kailangan na natin yan. So ito yung sagot nila. If any Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. So kapag may namatay daw or nagkaroon ng military attack, doon pa lang daw magsisimula yung treaty. So parang hindi po yata ganun ang mangyayari. Doon pa lang, yun pa lang yung magiging basihan pa lang yun. Hindi pa yun yung magiging kumbaga, yun na yung mag-activate ng treaty. Hindi, basihan pa lang po yun. Pag-uusapan pa yan ng Kongreso ng mga bansang hinihingan natin ng tulong like the US na sinasabi nila na meron tayong treaty sa kanila. Oo, may treaty tayo sa kanila pero malinaw nakasaad sa treaty na hindi nila sinasabi na kailangan muna nilang aprubahan ng Kongreso. Pakuha nyo, halimbawa, kahit sabihin natin inatake na tayo ng China, hanggat walang ina-aprobahang resolusyon yung Kongreso ng Amerika na tayo ay padadala ng tulong ng kanilang bansa, baliwala. Hindi tayo makakakuha ng military support. Panunuori lang tayo ng Amerika at sasabihin, wait lang kayo, hindi pa na-aprobahan or hindi inaprubahan ng aming Kongreso yung hinihingi ninyo. So, pasensya na muna kayo. So, ang kawawa sa ending? Tayo. Dahil asang-asa tayo na tutulungan tayo. At the same time, paano mag-a-activate yung treaty na yan kung hindi naman tayo ginagamitan ng military arsenal o sabi natin hindi tayo binobomba, hindi ginagamitan ng missile, hindi ginagamitan ng barel, ng bala. Kasi ang ginagamit is water cannon. So, hindi siya pwede ma-activate doon. Sabi nga ni Pangulong Duterte dyan kung talagang gusto tayong tulungan ng mga bansang nilalapitan natin, bakit di sila magpadala ng barko nila dyan para magbantay? Di ba? Napakasimple lang naman Kung may presence dyan ng barko ng iba't ibang bansa, edi sana hindi tayo nakaharas ng ganyan ng China. Pwede tayong makipag-dialogo ng mas maayos. Di ba? Nakuha nyo kung sabi nga, di ba? Kung isipin mo, tama nga naman Kung talaga may intensyon tumulong, nagpadala sila dyan ng barko para alalayan tayo. Pero ano nangyari? Wala. Nga, kain bubog tayo dyan. Nag-aantay lang tayo ng, sabi nga ni General Luna, di ba? Para tayong mga naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Na parang masyado tayong paniwalain sa sinasabi ng Amerika na, tutulungan namin kayo, hindi namin kayo pababayaan. Ngayon, kailangan na natin ng tulong, nasa na sila ngayon? Ano sabi? Ay, wala pa kasi namamatay na sundalo. Kung may matay man, hindi naman niya binaril, kinamitan ng water cannon. So, wala rin. Patuloy gagawin ng China yan kasi nga, alam nila yung rules. Alam nila yung kung ano man yung pwede lang gawin at hindi. So, kung pa ganyan lang gagawin nila, wala tayong makukuha tulong. Kaya nga napakaganda nung sinabi nga ni Harry Roque
o tsaka ni Pangulong Duterte, kausapin nyo yung China. Pakipag-usap kayo yun. Ilabas nyo muna yung Amerika sa usapin na yan. Diba? Hindi kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte na nakakausap niya mismo ang China. At yun, nakakapalaot yung mga mangisda natin. Wala tayong tension sa West Philippine Sea. Pero ngayon kasi parang any moment pwede magsimula ng gera. Dahil sa ginagawa ng China. Siyempre, panagdapi ko na ang sundalong Pilipino, mamaya biglang may mag-amok dyan, magpakawala ng bala, may mamatay na Chinese Coast Guard. Tapos tayo ang nagsindi ng mitsa ng gera, tayo pa rin ang kawawa sa ending. Kaya tayong pulbusin ng China sa isang iglap lang. So, yun sana yung ma-realize natin na ang treaty is nag-activate lang yan kapag nagkaroon ng attack, military attack, at the same time kapag yan inaprubahan na ng Kongreso ng Amerika. Sa kabila niyan, iginiit din ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nabibigyan pa ng Pilipinas ang US ng karagdagang access para sa local military bases. Matatanda ang Abril ng nakaraang taon ng payagan ng Pangulo na i-expand ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan. Ito, tandaan nyo, sinabi ni Pangulong Marcos hindi na raw madadagdagan yan. Pero antay-antay lang kayo. Pwedeng mag-iba yan naman yung statement nyo dyan. Tulad nung nangyari nung nakaraan na sinasabi niya na wala daw may dudulot o may bibigay na magandang senaryo yung ginagawa ng Amerika sa atin na pwedeng pagsimulan ng gera. Pero nung napunta siya sa Amerika, pagbalik, iba na yung kanyang statement na kailangan na natin ng EDCA para matulungan tayo ng Amerika sa kung ano man yung pwedeng mangyari. So, antay-antay tayo, pwedeng magbago na naman yung statement ni Pangulong Marcos kasi paiba-iba siya. Hindi siya consistent tulad ng mga nakaranyang statement tungkol dyan sa EDCA na yan. Ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan pinayagan ang pagkakaroon ng 4 na karagdagang military bases sa bansa. Let me stop you right there. The answer to that is no. The Philippines has no plan to create any more bases or give access to any more bases. Gayunman, ipinunto ng Pangulo na ang ugnayan sa pagitan ng bansa at US partikular sa usapin ng depensa ay higit pa sa politika. Kaya umaasa ang Pangulo na magpalit man ng administrasyon ng US ay magpapatuloy pa rin ang ironclad commitment sa pagitan ng dalawang bansa. Inevitably, if there is a change in government, if President Biden is re-elected, then we have a fairly solid ground to base our positions on because we have already spoken with him. But inevitably, if there is a change in government, then there will be changes in policy. We do not know what those are, but I believe that what we have agreed with the United States are beyond politics, and I think that since they almost rise to treaty agreements, those treaty agreements must be honored. And that, I think, puts us on good ground. Samantala, pinag-aaralan na rin ng punong ehekutibo ang posibilidad na mapabilang ang Japan sa balikatan military exercises sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, maituturing itong good move para lalo pang palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Japan, lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Tingin ko hindi good move yung yung ginagawa ni Pangulong Marcos na magdadagdag ng mga military exercise sa ibang bansa. Lalo na ang kinukuha mong ka-joint military is kalaban din ng China. Siyempre, isipin ng China dyan na nagpapalakan to na kinakalaban sila. Pero subukan mong kunin yung mga kaalyado ng China. Siyempre, hindi ganoon magiging interpretasyon ng China na siyempre, halimbawa, Russia, ang imbitahan mo dyan sa joint military drill na yan. Siyempre, hindi isipin ng China na mayroon silang threat. Hindi nila mararamdaman yon. Pero since ang kinukuha mo mga kasama dyan sa military exercise na yun is mga kalaban din ng China, siyempre, isipin nila threat yan. So, ang ganun gagawin ng China, siyempre, poprotektahan nila yung kanilang pinaniniwalaan.
Diba? Ganun naman kasimple yun. Kahit naman tayo, halimbawa, balik rin natin yung sitwasyon na tayo yung mga kalapit nating bansa na sabi natin meron tayong disputed na o hindi natin meron tayong hindi magandang relasyon. At yung mga bansa na yun nagjo-joint military exercise malapit sa ating teritoryo, anong iisipin natin? Siyempre, ang gagawin natin, tayo magde-deploy din tayo ng mga kailangan natin ipakita yung power natin para makita nila hindi tayo natitinag. So, ganun naman kasimple. Ano ba naman yung pinakasimple na walang masyadong komplikado? Humingi ka ng meeting with the president ng China. Mag-usap kayo. Humingi ka ng kung ano man yung pwede mong hinging pabor para lang matapos yung tension na yan. Diba? Gawin naman kasimple. Nasa magandang usapan lang yan. Hindi kailangan ipakita yung ng puwersa ng iba't ibang bansa. Kasi mas lalo na umiinit yung tension dyan eh. Diba? Yung sinasabi ng ibang political analyst dyan na mali yung ginagawang diskarte ngayon dahil mas lalo natin ginagalit yung China or mas lalo nating masyado nating sinasagad yung pasensya nila dahil nga ang mga pinagkukuha natin ay yung mga kaaway rin ng China. So, logic lang din, no? So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.